Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Ito na po, mga umuugong na balita. Ano po, batay sa mga pahayag ni Senador Ping Lacson, ang issue na ito ay bahagi ng mas malawak na krisis sa politika ng Pilipinas na nag-ugat sa iskandalong korupsyon sa mga proyekto ng flood control. Ito ay hindi lamang tungkol sa personal na pag-atake. Ano po? Kay Lacson kundi ang isang potensyal potensyal na destabilisasyon ng gobyerno ni Pangulong BBM, ha? At saka ang gobyerno susubukan kong ipaliwanag po sa inyo sa abot ng aking makakaya sapagkat ito po ay napakasensitibong topic. May mga humihikayat po kasi na military takeover, mga retiradong general, mga retiradong pulis at mga kasundaluhan. Ano po? Kasama na po diyan yung mga general, yung mga colonel, lahat po ng retirado in particular ay nag-organisa ng isang panawagan na military junta. Wala pong magte-take over dito kundi military. Pupunta po ba tayo sa ganung sitwasyon? Gusto nyo po ba yung ganun? Wala po yan sa konstitusyon. Unconstitutional po yan ang gusto nilang mangyari. Ano? Kaya po, napakahirap po kung halimbawa man maging totoo yan. Alamin po natin ang panayam kay Ping Lacson. Yeah, not only information kasi may mga may message na sort of confirming na meron talagang such move but only on the part of some retired military. Mayroon po talagang move, Uh, kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na nakatanggap siya ng sunod-sunod na imbitasyon. Imbitasyon po ito para makibahagi sa planong civil military junta, no? Civil military junta. Kagaya po niyan yun sa Myanmar. Tinanggal yung kanilang presidente, ikinulong at ang namuno ay mga military, mga general, ha? Mula sa mga retired military at police official, ha? Nag-escalate noong before ito bago pa magkaroon ng INC rally noong lumabas si Saldico. Lumabas siya, nagpakalat ng video. Yung video niya, kinalat niya, dinawit niya si President Bongbong Marcos, So, kaya nga sabi ko, kung ako mag-analyze, mukhang calibrated. Ayon po kay Ping Lacson, mukhang sunod-sunod yung pangyayari. Sabi po ni Ping Lacson, hindi umano pinansin ng senador ang investigasyon, plano umano ng ilang grupo ng total reset kung saan walang uupong pangulo at bise at hindi rin susundin ang rules of succession ayon sa konstitusyon. Mali ito. Kung may pagbabago man magaganap sa ating gobyerno, dapat nasa konstitusyon. Kung ano yung sinabi ng konstitusyon, yun po ang sundin nating lahat. Hindi po pwede rito ang military junta. Napakasama pong gobyerno ang isang military junta. Kalukuhan po yan. Marami pong lalong magkakagulo
baka pumutok ang civil war dito kung halimbawa man magkaroon ng military junta. Lalong babagsak ang ating gobyerno. Walang mamumuno kundi militar. Hindi po katanggap-tanggap yun. Ano? Oh, pagpatuloy po natin. Military and PNP officials. Mm-mm. Wala namang kumontak na active. Mm-mm. Were you invited to join po? Yes. Oo. Na mag-join at saka maging part. Oo. Just in case. Ako naman, hindi naman ako nagre-reply. Kasi po, siya po dating As in dead chief ma. PNP. Kailan po ito nangyari, sir? Before the INC rally? Yeah, before the INC. Nag-escalate noong before the INC rally. Nag-escalate noong lumabas si Saldico. Opo. Tapos, hindi ko alam kung meron pa nung after ng speech ni Senator Amy. So, kaya nga sabi ko, di ba, kung ako yung mag-analyze, mukhang calibrated. Mukhang sunod-sunod yung mga pangyayari na yun. Mukhang coordinated, orchestrated, and calibrated. Retired police and military po ito, sir. Yeah. Oo. Sir, anong gustong mangyari? Bababain si BBM? Ganun ba? Hindi lang yun. Talagang reset. Meaning, pati si Total some reset groups, po. yung ibang groups kasi nagko-call sila total reset. Parang wala ang presidente, wala ang vice president. Tapos maski yung succession hindi po pwede. So civil military junta. Ba't hindi po kayo pumayag, sir? Unconstitutional eh. At- Hindi sa hindi pumayag. Hindi ako nagre-reply. Hindi ako sumasagot. Kaya nga dead na. Kasi kung magre-reply kami, discussion pa eh. Gaano po kasama yung pwedeng idulot sa bansa? Masama kasi very very Masama talaga. few countries like yung sa Burkina Faso ba yan? Yun lang medyo successful kasi yung kapitan na nag-take over, maganda yung takbo kasi the Captain Traore. Yeah. Kasi maganda yung tension. He retained his salary as a captain, hindi siya nagbago ng rank, tapos naging super nationalistic, pinalay sa yung mga foreign investors na nag-exploit actually ng kanilang natural resources. Yun. Pero very seldom na makarinig tayo ng military junta na maganda yung kinalabasan. And I don't think it will apply, meaning yung good results or output or outcome mangyayari rin. Can we say unstable ang government because of this? Yung may mga nagbabanta po ng Hindi military. naman unstable, kundi sinasamantala nila yung perception nila na unstable yung government. Kaya nga sabi ko, mukhang orchestrated lahat yung series of events leading up to the INC rally. Di ba mayroon pang gusto mag-infiltrate na sasali sa INC rally? Ang intention was to march to Malacanang. Hindi lang pinayagan ng INC na pinalis nila yung mga BBM resign, di ba? Iba naman yun. Yung orchestrated kasama yung paglabas ni Zaldico? Yun. Yeah, yun ang analysis ko. That's my own analysis. Hindi ko sinasabing yun ang hard fact. Yun ang, kasi series eh. Parang yung pulo, parang yung pag-percolate, parang minamaximize para talaga magalit yung mga tao. Sorry sir, orchestrated by who? Ha? Sino po nag-orchestrate? Yung mga groups na interested, mga partisan. Overthrow the government, gano'n. Yeah, To replace. meron talagang obvious na moves na i-overthrow yung government. Yung message sa inyo, sir, invitation. Tama ba? Well, in so many words. Thank you, sir. Ayan po ang panayam. Ano po? Kay Ping Lacson. Kinukumpir po niya na kinumpirma po niya na mayroon po talagang nakatanggap po siya ng sunod-sunod na imbitasyon para makibahagi sa planong civil military junta, which is hindi talaga siya pumayag dahil nga unconstitutional. Mali po na mag-take over ang isang military. Kasi hindi po yan, mayroon po tayong konstitusyon na sinusunod. Kung mayroon pong dapat na changes sa ating gobyerno, dapat nakasaad sa ating konstitusyon. Ano po? Sa demokrasya po kasi, nagpapaalala ito ng mga trahedya tulad ng martial law,
kung saan ginagamit ang militar para sa reset. Ang pagtutuligsa ni Lacson at ng palasyo ay nagpapanatili ng legal na proseso. Ito po ang pinakamaganda diyan, legal na proseso. Ngunit, ngunit po kailangan ng mabilis na aksyon sa korupsyon. Yan po dapat upang maiwasan ang higit pang destabilisasyon. Kailangan mo talaga ng mabilisan diyan. Maipakulong ka agad, litisin ka agad. Dapat sa isang taon lang mayroong tuluyang makulong. Oh. Sa hinaharap, patuloy ang investigasyon sa Senado at maaaring maging benchmark ang 2026 budget para sa transparency. Ipakita ng gobyerno na may transparency sa budget itong 2026. Huwag nyo na pong lagyan ng mga insertion. Ano? Oh. Para sa ordinaryong Pilipino, ito ay paalala na ang pagbabago ay dapat sa loob ng konstitusyon, hindi sa pamamagitan ng puwersa. Ano? Hindi po yan katanggap-tanggap. Sa madaling sabi, ang pahayag ni Lacson ay isang babala laban sa mga hindi legal na solusyon. Ganun din po ang aking pananaw sa mga hindi legal na solusyon sa gitna ng korupsyon. Ito ay hindi lamang tungkol sa kanya kundi sa kinabukasan ng demokrasya sa Pilipinas. Ano? Kung may dapat na mamuno, ayon dapat nababatay sa ating konstitusyon at hindi po solusyon ang civil-military junta. Okay? Marami pong salamat. Huwag niyo pong kalimutan like, share, and subscribe sa aking channel, Ramir Boulder. Salamat po.